Good morning Pilipinas! Ayan, ito ay ikalimang araw ng ating exercise. Okay, gamit natin yung roller wheel, no, na bigay sa atin ng ating followers para pang bawas ang bilbil natin. Okay? So, siguro mga 5 minuto lang ang ating pag-exercise gamit ang roller. Ayan. So, mga followers ko, mga kaibigan ko sa Facebook. So, ako ay nagdidemo ng aking exercise para hikayatin ko rin kayo na mag-exercise din. Ano po? Dahil kapag hindi tayo nag-exercise, kainan tayo ng kain, maraming sakit ang dadapo sa atin. So, tataba tayo, nawalan tayo ng control, di ba? Akala ko kasi nung una, nung bata pa ako, ay maganda yung mataba ka. Di ba? Yung meron kang bilbil. Ngunit, ngayon ko na-realize na kapag mataba ang isang tao, ay maraming nagtataasan na mga parte ng ating katawan katulad ng kolesterol, tumataas din yung blood sugar, yung hypertension, yung ating mga panghihilo kapag mataas ang ating kolesterol. So, magtataka ka bakit nahihilo ako araw-araw. Lalo na pagka simula pa lang ang araw, makita mo yung mata mo. So, nangihilo ka. Kaya, mayroong mga cause yan na pinagagalingan. Either mataas ang kolesterol, or mataas ang dugo mo, or mataas ang blood sugar mo, or mataas ang creatinine mo. So, yan yung mga sintomas na nadanasan ko sa buhay ko. Kaya ngayon, sinisikap natin na mag-diet tayo. Yan. Okay? So, yan ang tama. Lumiit-liit na ng kaunti. Dati, nasa 36 ang baywang. Ngayon, nasa 37 na este. Nasa 35 na lang. So, basta wag lang sumuko. Tuloy-tuloy lang. Okay? So, yan, pang second set na natin. Tuloy lang ang laban. Talagang ganon. Kasi minsan, kapag nahainan tayo ng pagkain, nakikita nating masarap. Lalo na pagka natikman natin, masarap yung lasa. Talagang mapaibig ka, mapakain ka ng marami. Nawawala ang control mo sa pagkain. Kaya, tumataba tayo. So, ito, kailangan talaga natin to mag-exercise. Kailangan talaga natin magpababa ng timbang. Pag mataba tayo, nandyan yung hinihingal din tayo. Akyat lang tayo sa hagdan. Hirap na. Diba? Hinihingal na tayo. So, pag nasanay naman yung sarili mo sa pagkain ng kontrolado lang, kalahating tasang kanin, ayan, more on gulay, pagka kaunti lang kinakain mo, masasanay din yung stomach natin.
No? So, pagka kumain na tayo ng marami at nasanay tayo sa kakaunti, ay medyo masama ang ating pakiramdam. Kaya mga guys, yan, ito masishare ko sa inyo. So, nakailang minuto na baka? Yan, tinitingnan ko kasing oras. Baka mapasobra ako. So, 5 minutes lang ang aking Yun. Yung tama dito sa bili natin, ang tama niyan. Kasi parang nagko-concentrate ka eh. Kaya pag sa gabi, makita mo ay medyo masakit yung Ayun, no? So, mga isang linggo pa, ninipis na yan. Okay. So, pahinga muna tayo ng kaunti at tayo ay kakain ng tanghalian. No? So, tanghalian tayo ng ulam natin ay gulay. Bumili ako ng kangkong at saka saluyot kanina. Username ko. Ayan na. So, kain tayo mga guys. Ito na ang ating kangkong at saluyot at pambansang isdang galunggong. So, mayroon din tayo ditong sinigang na baboy. Ngunit hindi tayo mahilig dyan. So, gulay lang. Okay na. Solve na ako dyan sa gulay. Masaya na ako. Kahit araw-araw, gabi, tanghali, gulay, okay ako. No? Kasi pag nasanay yung sarili mo sa gulay, parang hinahanap-hanap ng sarili mo ang gulay. Okay, magdasal tayo mga kaibigan. So, ating first bite. Ayan, no? Ang ating gulay. So, dito sa bahay, itong aking mga kasama dito, mahinang kumain ng gulay yan. Kaya ako, ang ginagawa ko, talagang nagsiseparate ako magluto ng gulay. Dahil itong aking mga kasama dito ay mga makabago to. Mga malalakas pang katawan nito. Wala pang nararamdaman eh. Kaya ako, talagang hiwalay na ako sa menu nila. Wow. Okay? So, gulay tayo, gulay. First bite. Ang ating pampadulas na yan. Na-friend mo na ba ako? Okay? So, gulay-gulay tayo, pampahaba ng buhay. Okay. So, lingon ako ng lingon kasi maraming dumarating. May mga dumarating sa bahay, may mga bisita. What's that? Is that a drum? Kaya kung kayo mahilig din kayo sa gulay, so parehas tayo. Excuse me. So guys, we need to try it. Ang sarap ng gulay. We need to be quiet because Okay. my dad is trying to voice over something. The heck? Dito, ang hirap lang kasi dito sa atin, sa Maynila. Wala tayong espasyo na makapagtanim ng gulay. So, ang mga tao dito, Wait. mga kapitbahay I-friend mo natin kung ay sino ko din. mas gusto pa nila magtanim ng mga halaman kaysa mga gulay. Wait lang. Kaya kung ako, Ang dami ko kasing account.
ako lang, gusto kong itanim yung mga pakinabangan talaga. Yung mga gulay-gulay para hindi ka nabibili sariwa. Yan, isda natin ay pambansang isdang galunggong. Alam nyo guys, yung una, ang kilo ng galunggong dito ay 50 lang. Ngayon, mas mahal pa sa isda ng bangus. Kaya, ang tawag ko nga, pambansang isda na itong galunggong eh. Nasa pawa na yung bangus. Ang bangus, nasa 180 lang ang kilo. No? Meron ka ng bangus. Itong galunggong, may 200, minsan 250 pa ang kilo na naglalako dito. Kaya, bumili lang ako ng 2 piraso, no, na galunggong. Nilahok ko diyan sa gulay. Shout out sa aking mga followers dyan na mahilig din sa gulay. So, sana mo suspend ang klase natin. ang iba, magmukbang, litson, adobo, ulo ng baka. Kaya naman natin bilhin yan, bakit hindi? Ang problema, kung talagang gusto mo ng pangmatagalang mukbang, huwag ka nang magsubok ng magmukbang ka na. Damit mo doon sa hangiran. Huwag ka nang magsubok ng magmukbang ka ng mga litson at saka ulo ng baka. Ano kasi? Nagpa-vlog si Papa. Hindi. Kaya, Dito, sa buo. ugaliin natin kumain ng gulay sa araw-araw. Pero wala naman problema. Yung kumain tayo ng karne palagi, ngunit hindi naman talaga umaga, tanghali, karne. Dapat ang edad mo kung ikaw ay mamamatay ka ng edad mo 80. Lance. Pag araw-araw ka magkarne, naku po, ay baka hindi ka pa maka-senior citizen eh. Atake ng abutin mo. Diba? Ako nga, control na ako sa karne. Hindi ako sugapa kumain ng karne. Ngunit, no, tinamaan pa rin ako ng high blood. Kasi ang high blood, lahi-lahi na po yan. So, ang tatay ko, wala namang ginto na ipinamana sa amin ng mga anak, kundi bawat isa ang pinamana sa amin ay ang kanyang sakit na high blood, no? At saka diabetic. Yan. Para sa pinakamamahal kong anak, Judy Braulio, ito, pamana ko sa'yo, high blood, diabetic. Yan, ganyan ang mangyayari sa atin kapag hindi natin na-control yung kinakain natin. No? So, mayroon naman iba dyan na ang diet nila, naman medyo mahal, kaso lang, katulad natin, na mahirap lang sa buhay, hindi natin afford yung bumili ng mga pang daily diet talaga na yung pang mayayaman na ano. Okay? So, higop tayo ng sabaw. Alam nyo yung yung saluyot pagka kinakain, madulas lang siya. Pero para kang kumain ng collagen o minom ng mayaman sa collagen. Kasi si Senator Juan Ponce Enrile ay mahilig talaga sa saluyot yan. Tingnan nyo, 100 plus na ang edad. No?
Kaya matibay pa. So tayo, hindi na natin kailangan umabot sa 100 para pahirapan natin yung sarili natin. Kung tatanda lang din naman tayo na alagain na at wala na, mas maganda pang mauna na tayong magpahinga pag edad ng 80. Ngunit kailangan pa natin ngayon ang supervision ng ating mga anak. Kaya isda gulay, pampahaba ng buhay. Shout out sa aking mga followers dyan sa Cebu. So mayong udto sa inyong tanan. So kung lantaw ninyo mga video nako, tabangin ninyo ako, i-like o share, and mag-comment mo kung asa mo dapit diha sa Cebu, mga igagaw, diha sa Davao, sa Mati, sa Tagum, ayan, sa atong mga paryente diha sa mga Waraynon, maupay na adlaw sa inyong tanan. Yon, sa mga taga-Antiki, yan, sa mga Braulio family at De La Cruz family, shout out sa inyong lahat dyan. Yan. God bless sa inyong lahat. Sa mga kamag-anak ko sa Batangas, ay Alae, San Luis, Batangas at Lemery sa Taal, Batangas, ay alay magandang tanghali diyan, ay kayo'y nananghalian na ka. So busog na tayo, kaya maraming salamat